A blessed Sunday to everyone. Welcome to Pananaw Moments, where we reflect on the Sunday Gospels. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, ipinagdiriwang nating mga Filipinong Katoliko ang kapistahan ng Senyor Santo Niño. Masasabi nga nating ang debosyon na ito sa ating Panginoong Hesukristo nung siya ay bata pa ay isang napakahalagang aspekto ng ating pananampalataya. Sa bawat tahanan, sa bawat opisina, sa bawat gusali, tiyak ay makakakita tayo ng imahen ng Santo Niño. May iba pa nga mga imahen na dinadamitan ayon sa propesyon ng mga taong nasa mga gusaling iyon. May mga nakadamit pulis, bombero, doktor, pati na rin estudyante. Kahit na ang imaheng ito ay dinala ng mga banyaga, inangkin na nating itong mga Filipino bilang sariling atin. Tama nga ang historiador na si Father Erickson Bore, OSA, nang sabihin niya na the devotion to the Santo Niño is not a strange celebration for the Filipinos, since it's a combination of old and new, of foreign and local, of religious and secular, and of thanksgiving and petition. Sa ating pagdiriwang ng kapistahang ito, mahalaga na matutuhan at mapagtanto natin hindi lamang ang kahalagahang pangkasaysayan at panlipunan ng imahe at debosyon sa Santo Niño, kundi lalo na ang mga aral at gabay na maibibigay nito sa atin upang mamuhay bilang mga tapat at banal na Kristiyano. Mapapagtanto natin ito sa ebanghelyo na ating mapapakinggan sa misa para sa kapistahang ito. Inilahad sa ebanghelyo ang pamamalagi ng batang Jesus sa templo na nagdulot ng pagkabahala sa kanyang mga magulang. Nang matagpuan siya ng kanyang mga magulang at tinanong kung bakit siya naroon, sinabi niya, "Hindi po ninyo ako hinahanap. Hindi po ba ninyo alam na ako'y dapat mamalagi sa bahay ng aking ama?" Sa tagpong ito, makikita natin na una, talagang naging bata si Jesus. At pangalawa, alam niya ang kanyang tunay na katauhan at misyon, na siya, na totoong Diyos at totoong tao, ay namalagi sa lupa upang tuparin ang plano ng Ama para sa sangkatauhan. Sa taong malikot ang isip, tatanungin niya ang kanyang sarili. Bakit kailangan maging bata ang Diyos upang iligtas ang sangkatauhan? Ang sagot, dahil sa labis sa pagmamahal ng Diyos sa atin ay naging katulad niya tayo upang kanyang maiangat ang ating estado at mailigtas mula sa kasalanan. Sabi nga ni San Agustin, Christ chose to foreshadow us, who are His body, by means of His body, in which He has died, risen and ascended into heaven, so that the members of His body may hope to follow where their head has gone before. Noon, kinakailangan magsakripisyo ng hayop ng paulit-ulit upang malinis ang sarili sa kasalanan. Ngunit, hindi na ito kailangan, sapagkat ang Diyos na mismo ang naghain ng kanyang sarili bilang sakripisyo, bilang isang tupang kakatayin. Sa pamamagitan nito, naging sigurado ang kaligtasan ng sangkatauhan, magpasawalang hanggan. Nawa, sa bawat taong ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng Santo Niño, ay mapagtanto natin ang dahilan kung bakit mayroong ganoong pagdiriwang, kung bakit kinakailangang maging bata si Jesus. Hindi natin ito ginagawa para lamang gawing bata si Jesus na pwede nating lambingin, lamutakin o damitan ng kung ano-ano. Ginagawa natin ito upang alalahanin at ipagdiwang ang dakilang pag-ibig na kanyang ipinaramdam sa atin, na siyang dahilan kung bakit siya naging bata, naging tao, namatay, at muling nabuhay. Thank you for journeying with us. See you next Sunday for more Pananaw Moments.